Nagpalit na po ng liderato diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at yun nga ho. Pero ang tanong ho rito ay nagsakripisyo o isinakripisyo. Kasi ngayon ay binabanggit ho ng ilang mga kalyado ni dating House Speaker Martin Romualdez na nagsakripisyo daw ito pong si Speaker Romualdez at para sagipin at wag na raw pong lumala yung patuloy na mga ibinabatong putik laban po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At sa kabilang banda naman ho, mga kababayan, ay tilang sinasabi, isinakripisyo ito pong si Speaker Romualdez at para maisalba mismo itong si Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay so nadadamay ho siya rito, damay ho siya rito sa issue po ng mga sinasabing di umano'y anomalya sa flood control project. Di po ba? Kasi marami po ang nagsasabi at yung mga eksperto rin at yung mga observer na kung saan ay hindi maisasakutuparan ni Speaker Romualdez yung lahat ng mga ibinibantang sa kanya kung hindi po pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. yung national budget na tinatawag po yung General Appropriations Act, yung GAA na tinatawag. So, yun po ang binabanggit ho dyan. So, kayo ho, ano ho masasabi nyo? Nagsakripisyo si Martin Romualdez o isinikripisyo siya ng Pangulo? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe at i-like, i-share sa mga bago lang po sa ating channel. So yun ho mga kababayan at kasi ngayon ay kanya-kanyang mga pahayag. Ito sila Kong Hoon na nagsakripisyo at pero ang lahat ng ito mula 2023 at 2024, 2025 budget, lahat naman po yan ay nag-umpisa yan sa Malacanang. Sa ehekutibo, yung National Expenditure Program na tinatawag, yung NEP. Sila po ang bumabalangkas ng panukalang budget. Lahat po ng mga departamento ay pagsusumitihin ng kanilang mga budget sa bawat departamento. Pagkatapos po niyan, dapat ang Department of Budget and Management, siya po ang mag-i-screen sa sala, sa lahat po. Magsasalaw siya sa lahat po ng mga panukalang budget ng bawat departamento. At dapat doon pa lang ho sa level ng ehekutibo ng Malacanang ay napag-aaralan na ho ito ng Pangulo. Di po ba? Halimbawa, ba't ito ang taas ng DPWH? So, ganito, ito mga infrastructure project. So, dapat nababanter. Sige, itong mga proposal ng DPWH, itong mga lugar, saan ba ito? Pacheck nyo nga. Dapat ganun ho, i-check ko. Itong flood control project sa ganitong lugar, bumabaha ba dyan? Dapat merong counter. Halimbawa, pagpasok ko ng, siyempre, budget season, magsusumite ng ng proposal. Lahat, magsabit kayo kung anong project. Dapat ho ay itatanong mo rin sa ibang departamento. Hindi po ba? Okay, mismo sa DPWH din at dito sa Metro Manila, sa MMDA. Ano-ano ba yung mga lugar na talagang binabaha lagi? Yun. Dapat dapat pinagpaplanuhang mabuti, di po ba? Yan, ito yung mga binabaha. Dito tayo magpa-project. Wala ho parang pinabayaan, di po ba? Ganun po ang lumilitaw. Tapos ngayon, ang nangyari na po itong sinasabing iskandalong ito, ay yun na. Ay si Speaker Romualdez lang ang parang madidiin di ho rito. Or, ang sinasabi naman ay, baka lang kaya nag-resign yan para ma-absuelto na siya. Ayun ho. Kayo ho, anong panahon nyo rito mga kababayan? Kasi sino ba talaga ang tunay, wag natin sabing mastermind, sino yung pinag-ugatan ng problemang ito? Kasi kung galing sa Malacanang, yung sa Pangulo, yung National Expenditure Program, isinabmit sa Kongreso, mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, tapos dinala sa Senate, ng BICAM, naging batas, sinasabi, maraming insertion, pagdating, babalik ko sa Malacanang Pwede, kung babasahin mo ulit at sisipatin ng Pangulo, makikita mo, may mga sinisingit kayo to. Wala ito nung sinabmit namin Kung nabasa ho ng Pangulo, nung kanilang isinabmit.
Di ba? Kasi kayo, halimbawa, may ibinigay ka, isinambit na ganito, tapos ibinalik sa'yo, ay, wala naman to sa listahan, bakit nandito yan? Di ba? So, ganun ho mga kababayan. Kaya ang tanong ho natin dito po sa ating channel sa episode na ito, Martin Romualdez, nagsakripisyo o isinakripisyo ni Pangulong Marcos Jr. So, yun lang ho mga kababayan. At isa pa, at inaasahan na magiging malakihan daw yung kilos protesta sa September 21 sa Luneta at iba't iba pang mga lugar. Alam niyo ho, kinansela ho ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang nakatakdang biyahe diyan po sa Estados Unidos para dumalo po sa United Nations Security Assembly. O, yun ho. At ang sabi ho ay yung hindi po siya makakadalo dahil sa may mga importante ho rito na dapat na gawin. At ito ho, base po sa anunsyo ng Malacanang, ito ho, yan Palas, UN, yung UN General Assembly, Marcos calls up. Ito ho, yung ay po sa palasyo. So, hindi po nadadalo kasi dapat ay ngayong Biyernes ang biyahe ni Pangulong Marcos Jr. patungo po ng Estados Unidos at para dumalo nga dyan po sa United Nations General Assembly. At yun po ay inanunsyo ng Presidential Communications Office, mga kababayan. At ang magiging tinatawan na lang ho ng Pangulo at magiging delegasyon dito ay pangunahan ng Secretary of Foreign Affairs. O yun, para raw makapag-focus ang Pangulo dito po sa mga local issues. At siyempre, alam naman natin, ito hong issue ng corruption dito po sa ating bansa at yung mga napipintohong mga kilos protesta laban po sa katiwalaan na kung saan marami po ang nagagalit at talagang naiinis na ho at hindi natutuwa dito po sa nangyayari. So, dalawa ho. At dalawa ho ang malaking ginawa ho ng Pangulo. Kinansela yung kanyang biyahe sa US. Pangalawa, natanggal ho ito pong o pinag-resign o nag-resign kasi bago mag-resign ilang oras, nag-meeting para ho sa Malacanang. Pero hindi sinabi kung ano ang pinag-usapan ng Pangulo at ni Romualdez. Pero pagkatapos doon, nag-resign na ho. So dalawa, pinag-resign, pinalitan ng speaker, kinansela yung US trip. Kayo ho, ano pananaw nyo? Ito ho ba ay magiging dahilan para humupa ang galit ng taong bayan dito po sa korupsyon? O kayo ho, ano pong masasabi nyo ho rito mga kababayan? Kasi ito, sabihin natin na ang solusyon po sa pagresolba sa sinasabing napakatinding anomalya ay hindi lang po ang pagbibitiw ni Speaker Romualdez at hindi yung pagkansela sa ganyang biyahe sa US, kundi talagang maparusahan, may makulong sa lalong madaling panahon dito po sa mga opisyal ng gobyerno, kontraktor, mga politiko na nagkamal ng salapi dito po sa flood control project na ito. At lahat po ng infrastructure projects dapat po ay managot. So ngayon ay kasi simula lang ho ng ng Independent Commission for Infrastructure. Ewan ko, parang mukhang matagal-tagal ho ito. Yung tao, inip na ho, nagmamadali na. Siyempre, alam naman na yung, inubuo pa, dahil pa mga meeting na yan bago magkapatawag. Kayo ho, anong nasabi nyo rito? Kasi ako, natatagalan ako sa ganyan. Marami hong mga kaso ho, klarong-klaro na ho. Ghost project. Sa Bulacan na lang mismo ang Pangulo pumunta doon nakita. Ito may papeles, pinirmahan, kumpleto ng project. Wala yung project Kasuhan na kagad yan. Dapat ganon. Kayo, ang masasabi nyo. Okay, so yan lang ho, napag-usapan ho natin. Ulitin natin. Nagsakripisyo ba si Romualdez o isinakripisyo ng Pangulo? Okay. So, abangan po yung pang mga issue na pag-uusapan natin dahil sa napakarami, araw-araw, ay marami ho mga issue at dapat nating bantayan. Wag ho tayong wag ho tayong maging kampante, ganyan, wag hong huhupa yung ating damdamin. Kailangan natin ng hustisya dito po sa mga nangyayaring ito sa ating bansa, yung matinding katiwalian na nangyayari
sa ating gobyerno. Maraming salamat. Boy, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.